Good morning! Pasensya na kayo, no? At saka, dear Father, kailangan maka-message na tayo ngayon. Ito ay napaka-importante, no? Na mai-apply natin sa buhay natin. Ang ating God ay may law, no? May law na sa next lang natin i-explain yan. Unahin natin ang ating law sa buhay na mai-apply natin hanggang sa future, no? Ito ang ating pag-usapan ngayon, no? Pero kailangan ma-apply ito sa buhay natin, ito ang the best na maligaya tayo sa buhay natin, napaka-successful ng buhay natin, no? Na mula tayo sa hindi lang sa mahirap kundi na mga makasalanan ang nagawa natin dito sa earth, kaya hindi natin in-apply sa buhay natin ang law natin dito sa earth as mga sheep, no? At mga ilagay dito sa atin na tao tayo na iniligay dito ng God sa earth. Kaya ito ang ating law, no? Na hindi explain ko na noon sa inyo o sinabi ko na sa inyo na ito ang law ang gawin natin, pero hindi ko sinabi na law ito na atin sundin. Katulad ng ating law na binigay ng God natin, no? God the Father natin, na itong sundin natin, no? Ang parte sa God, ang pag-pray always, no? Kaya iyan ay ang para ipadama natin sa ating God, no? God Father, Lord Jesus, iba pa na mahal natin sila at isa sila sa member of the family natin. Kinukwento natin sila every morning, no? Na good morning, I praise you, I love you, I want you, I worship you, and I glorify you, no? Hallelujah, hallelujah. Yan ay napakaligaya na ng ating ng God the Father, Lord Jesus, na nakinig sa atin. Na-experience, nila, dama nila na isa pala tayo sa member of the family na nirespeto ng ating mga whole family member. Kaya yan ang gawin natin everyday, na mag-pray, no? Yan. Kung mag-to church tayo, yan, maligaya tayo nakinig sa mga ng ating mga pastor o mga priest natin na nag-explain sa atin na nandyan sa Bible na kung kaysa hindi natin naintindihan, hindi natin na malaman na ganyan pala, kaya akala basa lang tayo ng Bible, maiba dyan na mahirap natin maintindihan. Yan, explain ng ating priest, na ating pastor, napakalaki ng itulong sa atin kung magpunta tayo sa church, no? Iba alam natin sa atin God the Father at Jesus na yan ang home nila, kaya bisitahin natin sila, no? Kaya yan ang ating dasal. Next natin sa ating yan mabasa ng Bible, no? Kaya kung hindi natin mabasa yan pag
pag ano ng tris, bago lang sa iyo pakinig. Pero kung nakabasa ka na, smile ka na, kay alam mo na ang ibig sabihin diyan. Yan, makatulong. Oh, at isa pa ang atin Ten Commandments man lang, hindi naman mahirap i-apply yan. Kag hindi naman mapaka 50 gid, 20 gid, 10 man lang. Kaya yan man lang ang obligasyon natin sa ating ng God, no? The God Father Lord Jesus natin at ano kung sino yan gusto niyong maprihan, yan ang ating isa sa para makapaabot tayo kung ano, no? Katulad ng kung bigaya ang gusto mong hiniling mo pag-trip mo, pa-thank you ka. Oh, yan, kung ano naman ang gusto mong tulungan ka sa problema mo na ma-solve, hiling ka. Pero kailangan mapa-thank you kagid. Kaya yan ang obligasyon natin sa ating God, no? At isa pa, kung may mahingin ng tulong-tulungan, yan ang kaligayahan ng ating Panginoon, ang God the Father natin, Lord Jesus na Spirit, siya ay ating respetuhin una sa lahat, no? Kaya pagka-pray mo, maganda na ang takbo ng buhay mo. Kaya napinis mo na ang obligasyon mo sa God. Ang isip mo, ipopokus ka na sa kung anong i-apply mo ngayon araw sa buhay mo. Kung may problema ka na kailangan bigyan mo ng pansin para ma-solve agad. Kaya yan ang atin gawin para hindi tayo mahirapan sa everyday na life natin. Kayo ba'y nag-a-advise sa atin o nag-tulong sa atin na ito ang gawin mo para sa mga kung anong performance mo sa life dito sa earth. O ang next natin ang health natin. Yan na nga sabi ko na sa inyo, yan ang napaka-easy lang sa buhay natin kung unahin natin ang pa-general check-up. Kaya dyan malaman na kung saan ang sa katawan mo, saan dyan may mga diferensya na kailangan ng gamutin. Kaya yan, huwag nang antayin na hindi na nang akaya ng doktor na mapa-cure yan, kundi antayin na lang ang time kung kailan na siya matapos na mawala na tayo dito sa earth. Pero kung gusto natin humaba ang buhay natin, kailangan ang general check-up para ma-pure ang kung saan may diferensya sa katawan natin. Akala nyo uli-uli lang ating lecture, pero yan ay para maalam natin ang gawin natin sa buhay natin sa everyday na life hanggang sa future, no? Kay kung ano raw tayo, idol tayo ng mga anak natin. Kaya kung nakita na mabuti ang result, nagpapatakbo ng buhay natin, yan din ang i-apply nila sa sariling buhay nila. Kung paglaki nila, mag-asawa, ma-husband sila, ma-wife sila, ang takbo na ang ginagawa mo sa kanila noon nang maliit pa sila sa paglaki, yan din ang ituro nila sa mga anak nila kung ano ang gawin.
Hindi ba present tayo, punta sa future, walang katapusan na yan. Kaya ang mga anak natin, pagdating ng time nila na mag-asawa na sila, mag-husband, mag-wife na sila, may anak na sila, ganyan pa rin ang ipagawa nila sa ginawa ng mga parents nila sa kanila, ganyan din ang mangyari sa buhay ng mga anak nila. Kaya yan ang ating obligasyon. Kaya ang kailangan para ma-apply natin yan, kailangan good health tayo. Kaya ang sakit, isa yan sa nagapastap sa ating paggawa ng ating obligasyon sa buhay natin. Kaya ang pukusan na lang ng atensyon ay ang sakit natin. Wala na tayong nagawang performance na mabuti, kundi pantayan ang sakit natin. As a member of family, babantay na sa sakit sa atin na may sakit. Lahat tayo, failure na tayo. Wala na tayong magawa sa buhay natin. Kaya isa sa pinaka-importante na pukusan natin ng atensyon ang health natin, no? Kaya napaka-easy man lang kung huwag kang patamad-tamad na mapunta sa doktor. Kung saan ang may diferensya sa katawan mo, diyan ka punta sa espesyalista sa mga ganyan ng sakit mo. Kaya sila ang marunong. Hindi ibang doktor na hindi na-sign dyan. Sila ang marunong at sila ang nakaalam kung anong gamot ang para sa iyo at i-take mo. At sa example, anuan ka ng 30 capsule. Pag finish yan, magaling ka na. Kaya yan ang gawin natin sa ating health. No? Next natin, ang ating money. Nilaruan naman kayo pati sa pag-ipon. Ang mag-ipon tayo, kailangan may trabaho tayo o may negosyo tayo na dyan, iipon ka only 300 per day kay makatulong yan sa atin, no? Yan ang ating sa ating ng tatlong obligasyon sa atin, ang number 1 natin na napaka-importante, no? Kaya ang money, naturuan na kayo na hindi lang ikaw ang magnegosyo. Bigyan mo na negosyo ang mga anak mo. 2 sila, 3 sila, para kapwa kayo may income kung wala silang trabaho na permanent, para masig kayo, bili ng pagkain nyo, paggamot sa sarili nyo, at sa wala kayong naperwisyuhan kahit lahat kayo may income. Yan kay ikaw na mother o father ang nagbigay sa kanila ng negosyo, kung di ikaw ang hindi naperwisyuhan. Kay kung hindi mo sila binigyan ng negosyo, ikaw lahat ang nagastos dyan. Ang pagtanda nila, ikaw mapakain sa kanila at ikaw ang bibili ng gamot nila. Pero kung may negosyo na silang sarili nila, sila na ang sa sarili nila. Bili ng makain nila, bili ng nila. Ang mga anak nila, sila na nagpaaral. Na hindi kayo matanda ka na, ikaw pa rin. No? Ikaw ang may money. Na yan ang ating gawin. Finish na tayo sa ating sa ating law number 1 na
God, health, at money. Punta na tayo sa law number 2 natin. Ano ang law number 2 natin? Ang law number 2 natin ay ang duties and responsibilities natin. Importante ito sa buhay natin. Kailangan na kapwa natin kasama sa bahay. From father, mother, at mga daughter, son, no? Yan, may sarili tayong duties sa bahay, no? Ang babae kailangan i-assign sa pagluto na makain, no? At paglinis ng bahay, no? Yan ang ipagawa natin sa kanila hindi lang yan sinanay natin sila na kung sila na lang sa huli ang mag-aral sa mga high school, college, marunong hindi na sila mahirapan kay marunong na silang magluto na makain nila, no? Yan. At bigyan sila na obligasyon na sila ang maglinis ng bahay at surrounding. Mga lalaki mag-i-give ng water. Ilagay sa drum na may takip para hindi madinggi. At iba pa kung wala kayong mga stove, kwan ang ginamit ng wood, makaano sila ng para sa kung ano, may tulong ng mga batang lalaki at babae, sanayin na agad na mali pa. At hindi lang yan, na ang mga masamang mga ginawa nila, hindi natin konsintihin. Kung pala nakaw sila, bayaan na lang natin na hasta paglaki, masanay na sila, magnanakaw na silang number 1. Marami na silang natutuhan teknik kung ano ang pagnakaw na napakadali lang pala. Pero kung ipaalam natin na delikado yan, pagdating na kung malaki ka na, baka mamatay o ma-jail ka. Kaya yan, para stop sila. Huwag nating pabayaan na sige na lang ang paggawa ng masama. Explain sa kanila kung ano ang damage na sa kanila kung isige pa ang masamang gawain. Para tayo na ang nag-training sa mga anak natin na mga masamang bisyo ay ma-stop na, no? Katulad ng lasingguti. Pabayaan natin na lasing-lasing lang sila basta pagdating ng time na mag-asawa sila, ang mga anak lasinggo din hasta sa future. Kaya huwag pabayaan ang mga masamang bisyo at masamang salita. Mas maaga, mas bata sila, koreksyonan na, kay mahirap na koreksyonan ang mga matanda na, kay may sarili na sila yang desisyon at alam. Sa intindi nila, hindi yan masama. Pero kung napa-explainan natin sila nang maliit pa sila, alam na nila, hindi na nila gawin. Ang pag-training sa atin mga anak, kung maliit pa lang, hindi sa malaki na, kay mahirapan ka na, at mawala na sila ng respeto sa iyo, masama lang ang loob mo, kay hindi naman nila pinakinggan, sarili naman nila ang kanilang inano sa buhay nila. Kaya yan mga friend, ang obligasyon ng maliit pa sila, i-training na sila sa lahat
ng mga pagdating ng age nila, marunong na sila lahat, no? Maging sa pag-ipon ng pera, i-training natin sila, no? Kaya yan, ang ano pagid natin, no, na nang hindi lang duties and responsibilities, no, kay ang father mother maghanap ng pera para makapaaral sa kanila. Kag ang pagpaaral wag na hindi damot ng mother father, kay yan ang sila ang ano sa iyo sa future, mas middle class o millionaire pagdating ng panahon. Kay kung nag-aral sila, professional sila, malaking tulong na makapasok agad sila sa trabaho, no? Sa wala silang trabaho, kay hindi matanggap, kaya high school graduate lang. Kaya kailangan ang mga anak paralin gid at pa-professional gid para sa pagdating ng time na present, future, hindi sila mahirapan. Tayo ang nag-create nag-create ng swerte ng mga anak natin. Tayo nag-create ng buhay nila. Kung ano sila ngayon, dahil sa ating pinaghirapan na siyang maliit pa sila, tinuruan na natin sila sa good manners and conduct, kag duties, responsibilities nila. Kaya yan ang ating obligasyon para pagdating ng future, i-apply nila sa mga anak nila at sa mga anak pagid ng mga anak nila. Kung anong pinagsimulan, yan ang gawin. Katulad ng kaibigan ko, ng mga anak nila, na ganyan ang in-apply sa buhay ng mga anak nila, no? Pinaaral sa mabuting paaralan, no? Kay may money na sila, doon na sa private ng mga maganda ang itinuro. Kaya pagdating ng mag-graduate na sa college, kundi nadali lang silang maipasok sa trabahong malaki ang salary. Kaya yan ang gawin natin sa mga anak natin, no? Huwag silang pabayaan ang atin katulad ng sa Godfather natin na may law sa law. I-apply natin ang law natin sa umpisa pa lang na maliit pa sila hanggang paglaki na, no? Kaya yan ang good manners and right conduct natin, dilas na yan, no? Kaya ang ating duties and responsibilities, ang parents, pagpaaral sa mga anak na maging professional sila at pagturo sa wastong mga behavior at mga wastong pagsalita at pagrespeto sa mga taong hindi lang matanda, kundi mga iba pang mga taong na kung gustong respetuhin ka, respetuhin mo din sila. Kaya yan ang natin, ang pagpatutuo natin sa gusto natin, hindi yan maging totoo kung ang ikuan mo, gawin mong mabuti, ang mga may age na, no? Pakatulad ng high school, no? Na yan, hindi na yan hindi mo na yan mapabago pa. Kaya ganyan na ang mga behavior nila. Kaya mga friends, yan ang gawin natin. I-apply natin ang
Low natin mula pa nang maliit sila hanggang sa paglaki. Kung andyan pa sa atin ang huwag ipagdamot ang pag-aral. Pag-graduatein natin sila, kaya ayan ang formula kung paano ka makaahon sa kahirapan, no? From rag to riches ka, no? Yan ang formula. Napaka-simple lang pala. Hindi naman tayo mahirapan kaya walang bayad ang school. Free lang yan. Kaya andyan ang mga sa government na call na free lang. No? At may sa college nga, may free din. Kaya ang desisyon mo lang na paaralin ang mga anak mo. Kung hindi, hanggang elementary lang sila Yan lang sila, Napakababa ng tingin ng mga tao. Hindi sila respetuhin. Gawin lang silang janitor at maid. Gusto mo ba ang anak mo, ganyan ang role nila? Imbes sila ang manager, sila ang principal, sila ang supervisor. Nasiyahan ka bang magtingin na janitor at maid lang sila? O hindi ka ba naawa? Yaya lang sila. Kung may kunting diferensya ang trabaho nila, galitan sila. Pahiya sila sa mataong nakatingin sa kanila, kay proud ang nagagalit sa kanila, kay sila ang owner ng bahay na trabahuan mo. Kaya yan ang napakalaki na tulong mo sa mga anak mo, na hindi sila apihin pagdating ng panahon kaya napatapos mo sila ng college, no? At nalagay mo sila sa pwestong napakataas, no? Katulad ng manager. Ang manager naman, kung manager ka na, huwag naman sobrang stricto, sobrang magalit sa mga under sa'yo, na mapahiya naman ang tao, no? I-respect mo din sila, katulad mo rin silang tao. Mas bright ka lang sa kanila, kaya sila kaya lang nila, ganyan lang sila, no? Na hindi ang kursong kinuha nila, hindi katulad mo na nasa highest position ang malagay sa iyo kung yan ang kursong kunin mo. Kaya lang ang kaya nila. Ikaw, maraming pera, napakaganda ng universidad na pinag-aralan mo, maganda ang pagturo sa iyo, kaya ang performance mo ay napaka-the best. Kaya mga friend, yan ang ating sa atin mga anak, no? Sa maliit pa lang ibastuin mo na, kay para sila man lang ang makaabil niyan, wala ng iba. Kayo na mga mother, father, proud kayo. Ang anak ko bala, manager. Ang anak ko bala, supervisor. Proud ka rin. Pero ikaw ang nag-create sa kanila sa ganyang posisyon. Kaya tinulungan mo sila, nag-aral sila, at hindi lang yan. Ang mga masamang bisyon nila na bago mo na umpisa pa lang sila, na-stop mo na sila, no? Kaya ang ating obligasyon, na-apply na natin bilang mother, father, no? Kaya happy tayo. Yan ang nangyari sa mga ibang mga parents na nakapatapos sa pag-aral,
ano ang mga anak sa mga government na mga departamento at trabaho at napapermanent o bisan private pa, basta permanent ka, wala ka ng problema. Kaya yan ang atin ano sa mga anak natin, no? Kaya yan ang ating nang i-apply na doon sa buhay natin, ha? I-apply na doon sa buhay natin. Kaya ang mga anak natin, pagdating nila sa katulad natin na obligasyon, mother, father, ganyan din ang gawin nila kung ano ang ginawa natin sa kanila. Kaya, yan ang the best na ginawa natin sa buhay nila kay naon tayo nagsaper. Kay ang sa tiempo natin, hindi pa alam ng mga parents natin na yan pala ang gawin natin, na magprofesional ang anak natin, kay sila ang makatulong sa atin sa pag-alis sa buhay natin ngayon at patating ng present future. Iba na ang takbo ng buhay mo. Hindi ka na taong utusan na lang at anuhin na lang. May ano ka na, may sasakyan, may magandang bahay ka na. Yan dahil sa teknik na ginawa mo, sa teknik na in-apply mo sa buhay mo, na naging successful ka. Kaya yan ang ating gawin, ha? Hindi sa ngayon wala na tayong magawa, kundi yan na ang sabi natin, tulungan ang mga taong hindi nalaman ang gawin nila, no? Na i-eliminate natin ang poor at ang sinner. Pero madali pa lang pala natin yan mapatutuok kung i-apply ng mga mother, father sa buhay nila ang initunuro-turo natin ngayon, no? Kaya diyan na siya pupunta. May eliminate na ang poor at sinner kung professional na ang anak natin at makatrabaho na sila, no? Ang gawin na lang natin para hindi man mahirapan. Siya ang eldest abi. Lahat naman may trabaho. Pero siya ang eldest. Akala ng mga kasama niya sa bahay, obligasyon niya ang magpakain sa kanila, magbigay ng pera kung kailangan nila. Hindi yan. Maawa tayo sa taong kailangan naman sa sarili niya ang perang pinaghirapan niya. Kaya anong solusyon tadyan? Ano ang gawin natin? Ito ang gawin natin. Napaka-easy lang ng teknik natin. Ano ang gawin natin? Ang may pinakamaliit na salary, maliit lang ang obligasyon. Kung ano lang dyan, ang pinakamaliit ang gastos, yan ang i-assign natin para may natira man siya sa salariya, no? Yan, kung apat ang anak natin na nakatrabaho na, bigyan yan ng assignment sa 2, 3, 4. O sa rice ka, ikaw sa rice ka, one sack ka every month. Yan. Kung sa sino ang daw may pwede dyan, no? Ikaw, kay malaki ang salary mo, ang ating ulam o ikaw na yang everyday na bibili dyan para kaya ang na-assign sa iyo, no? Yan, may assignment kada isa.
kung ano ang pinaka-lowest na salary, lowest man ang ibigay na ano sa assignment sa kanya, no? Para tulong-tulong tayo sa bahay, para hindi naman perwisyo sa taong siya ang pinaka-eldest, siya ang may salary man ng iba, i-enjoy na nila yan, siya pursa kay siya ang lahat nagagastos sa bahay. Kaya hindi yan ang wastong gawin natin sa ating kapwa-tao, no? Kapwa natin, family member. Tayo na ang mag-meeting at i-suggest na ganito ang gawin natin. Sa inyo, gusto nyo? Sino ang may pinaka-lowest na salary? Ito ang sayo, ha? Pinaka-highest na salary, ito ang sayo. Sa middle dyan, kung ano ang iba pang mga obligasyon para sa inyong lahat ng member of the family na nakatira sa bahay na dyan. Kaya, iyan ang gawin natin from present, no? Yan ang i-apply natin para makita ng mga anak natin at mai-apply sa buhay nila pagdating ng time na sila naman ang maging mother, father, at sila naman ang mag-create ng kanilang family na kung makapag-aral nila ay maging successful o failure. Sila ang mag-create na failure o kung mag-successful. Yan ang puntahan natin sa ating pagpalakad ng buhay natin. Kaya mga friend, ganyan ang gawin natin para tayong lahat ay hindi mahirapan. Kaya kuha naman na ang isang kasama natin sa bahay, naging po tayo, enjoy tayo ng life natin, ibili tayo every month ng ating salaries. Sa atin siya ay nakatingin lang, kaya wala na siyang pera, kayo napakain sa atin at napagamot sa atin. Yan ang ating solusyon dyan, tulong-tulong tayo sa gawa at hindi lang gawa sa bahay, kundi gastos sa bahay ay atin obligasyon lahat yan. Hindi, isa lang. Ang father, mother, eliminate na yan. Kaya enjoy na nila ang salary nila kung nagtrabaho pa, o kung ang pensyon nila, para na lang sa kanila. Kaya kapwa na maging patapos kayo ng pag-aral para may panggastos kayo sa sarili nyo. Ngayon sila pabati. Hindi naman na wasto, abuso yan sa amin na mother, father. Kaya yan ang gawin natin. Ang ano sa bahay, ang mga gastos sa bahay, hindi lang ang ating gawain sa bahay ay ihati natin, kundi ang gastos sa bahay, no? Na para hindi tayo mahirapan ang isa't isa mag-enjoy ng life. Kaya yan, tayo ma-enjoy ng life na lahat. Kay nabigay ko na yan ang 2,000 o 1,000 para sa rice. Wala na kayang gastusin 1 month. Kung kailan maubos yan ang one sack, diyan ka pa bibili. Wala na ako yung obligasyon. Ang money ko enjoy ko na ito. Ipaburakay ko ito. Ko sa Bacolod. Happy. Yan, nag-enjoy ang lahat sa salary at income nyo. Kaya ang gawin natin. No? Kung yan i-apply natin sa buhay natin, walang mahirap.
walang mahirap, middle class tayo. At sa maaga pa lang, nag-enjoy na kayo ng life nyo. No? Sa ngayon pa lang na kayo, nakatrabaho na kayo, nag-enjoy na kayo ng life nyo kay sa sakto na paghati ng gasto sa bahay ay i-apply mo na, kundi pagdating ng salary, bigay na kung sino ang tresurera dyan sa bahay, ibigay na. Kung ang mother so, ibigay na kasi siya na ang bahala magbili ng lahat ng gamitin natin sa bahay for 1 month. Kaya, hindi mahirap, no? Kung sa trabaho sa bahay, kung hatiin natin, hindi naman mahirap. Kundi napaka-happy na natin. Ano, Day? Ha? Ha? Day? Kung na di anay bisita, Day? O, sige mga friend, no? Kahit may may bisita dito. O sige na, thank you very much sa pakikinig, parang, sige na, love you. Sige na, thank you, ha? Sa pakikinig nyo. Ano na, Day? Sayas kagaya ayuwa sa Ha? mahugas ng kagaya sa iyo sa Oo. masa. Sige na. Nadway na sa gapang Abia, pagkaon naman. Mga friend, ito na lang ako kay may kami. Thank you very much sa pakikinig. Love you. Ako ito, send